Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu 1 hour ago. Tungkol ito sa epekto ng zero remittance week ng OFWs natin in protest doon sa pag-aresto kay PRRD. If I'm not mistaken, March 28 to April 4. Tama ba? Yun yung isang linggo na walang remittance. Yung iba pa nga, sumobra pa ng 2 weeks, 1 month na walang remittance. So, ito ang post ni Kipichu. Sabi niya, mayroon siyang kinote. The zero remittance week of the OFWs has no effect to protest Duterte's detention. Kinote niya, hindi naman niya sinabi kung kaninong statement ito. But I believe sa administrasyon na statement ito, no? So, sabi niya, the news now, ito, balita ng GMA News Online. Ang title, Remittances Dip to 11-month low in April 2025. Binalita sa GMA News noong June 16. So, halos isang linggo na. Sa data ng Central Bank, ito na yung pinakamababang remittance nung April since 11 months ago. Okay. Ang remittance nung April, di ba end of March na yung start ng zero remittance, March 28 to April 4. Okay. So maraming hindi nagpadala. Kaya yung month of April na padala, bumaba ng gusto. Noong April, ang natanggap lang is 2.664 billion US dollars. March, okay? Mataas ang March. Ang March is 2.810 billion. So magkano ang ibinaba? Bumaba siya ng 254 million US dollars. Ganon po ang pagbaba ng remittances ng OFW. So, ano yung sinasabi nila na walang epekto? 254 million ang na-withhold, bumaba. Ibig sabihin, may epekto, may power, may kapangyarihan ang mga OFWs. Hindi nila pwedeng walang bahala ang kapangyarihan ng OFWs. Yun lang po ang ibig sabihin. So, ulitin ko, ang pahayag, again, I don't know sinong nagpahayag nito, sabi nila, the zero remittance week of the OFWs has no effect to protest Duterte's administration. Normal yan dahil pangalagaan mo ang image ng gobyernong ito, kaya sinasabing wala. Kaya lang, salamat dito kay Kipi Chu na nagpost nito. Ngayon ko lang naintindihan kasi tinatanong ko, ano kaya, may epekto ba? Magkano ang binaba? Ito na ang sagot. Malaki ang ibinaba, $254 million. How many times 50? So that's 110 billion. Yeah, 10 billion pesos. More or less. So, ang laki. So, dito ko nakikita ang kapangyarihan talaga ng OFWs. Okay. Basa tayo ng mga comments. Sabi ni Kipicho, the power of our OFWs. Thank you for always loving PRRD. BLLA, sabi niya, kasama ko niyan, di nagpadala for that week. Mike Anthony, Kipi Chu, ayaw ni Auntie Claire yan, haha, fake news daw. Anong fake news? GMA News Online nagbalita, tapos ang data nila, Bangko Sentral. Anong fake news? These are standard data ng Bangko Sentral. Labels.
Kipichu, yes, as always, until makauwi siya sa Pinas. Ito, Renegades Gutierrez. Zero remittance sa zona ni Ngagba. I don't know kung matuloy ito. Dong Nuts, dapat mag zero remittance na naman. OG Ginto. Ito, mga OFW lahat ang nagano. Tiniis ko talaga di magpadala noon. Mary Jane Belencio, gawin natin na 1 month para naman makaranas sila ng kahirapan sa politika. Misty Pramel, kailan ulit ang 1 week no remittance? Proud OFW. Ulitin ulit. Game ako dyan. Anyway, bahala ang ating OFWs. Desisyon nila yan. Sinasabi pa noon na huwag niyong gagawin yan. Kawawang inyong mga pamilya. Sabi naman ng mga OFWs, sanay ang aming pamilya ng hirap sa buhay. Isang week, hindi naman sila magugutom. May pera pa. Okay, so, speaking of the power of OFWs, nababahala ang palasyo ngayon itong ginagawa ni BP Sara na in a period of 1 month, naka-4 na bansa na siya nagbibiyahe. At ang mini-meeting niya, engagement niya, OFWs. Kaya nababahala sila kung ano-ano na lang sinasabi. Total, these are personal trips, not official. Ibig sabihin, walang gastos ang gobyerno dahil personal trip. Una is Doha, Qatar. Pangalawa is Netherlands. Pangatlo, Malaysia. Pang-apat, Australia. Ngayon, June 22, doon siya. Meet siya sa mga Filipino community, mga OFWs ito. So, nababahala na sila. Sabi ng isang yung sub-Saharan journalist na si Richard Hidarian, nako, ang daming time ni Inday. Sigurado tataas na naman ang ratings niyan. Nakikita na nila kasi sorry, dahil ganyan talaga ang vice presidente. Binawasan nila ng budget, wala na siyang magawa pagtulong sa mga tinutulungan. Mag-personal trip na lang siya para hikayatin ang OFWs na suportahan ang pagpapauwi sa kanyang tatay. Kung hindi nyo sana inaresto, dinitin ang kanyang tatay, edi wala siyang pinupuntang ganyan. Okay, so salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang among saging lakatan nga namunga bisan waray abono. Og mo ni ang among unang tanom nga saging lakatan. Og tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa, namunga bisag walay abono. So karon nananumi og lakatan nga ginaabunuhan. So mas nindot ang among ginaabunuhan kay tambok og dali pod siya nga mangunod so atong bisitaon. Og karon mao na ni ang among saging lakatan nga ginaabunuhan. So makita gid nato nga hapit na siya mamunga og mga dagko na pod siya. Og karon nagaabuno na pod mi. Kay para nga mas dali pa gyud mamunga ang among saging lakatan. Ing ani nga pag-abuno nga amurang tabunan og yuta para nga dali siyang mukuan sa punuan. Og kini ang among saging lakatan 240 ni tanan. So daghan-daghan gyud og gawa sa saging nga lakatan nga among tinanom, nananom pa gyud mi og kape kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Karon mo na ni ang kape nga among tanom pod. 350 ang among itanom nga kape. So among lakatan 240. O karon naga-spray na pod mi og puradan pang patay sa insekto.
So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom namo og lakatan og sa pagsuporta sa kape nga among pagpananom og labi na sa abono nga aron dali mangunod ang among tinanom. So salamat kaayo sa nagsuporta ug ang Ginoo may magpanalangin kaninyo. God bless.